Pinagtaksilan, itinapon na parang basura sa gitna ng ulan, habang dala ang bunga ng pagmamahal na nauwi sa panlilinlang. Ang sarili niyang asawang si Ramon at kapatid na si Selena nagpakasasa sa perang ninakaw sa kanya. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng tinawag nilang pulubi ay ang may-ari ng imperyong kanilang kinatatayuan. Sa bawat patak ng luha ni Amara, isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Sawa na akong makita ang pagmumukha ni Amara. Para siyang linta na nakakapit sa akin, mabagal at nakakadiri. Ibigay mo na sa akin ang mga papeles, Selena. Pagkatapos nating makuha ang huling pirma niya sa transfer of assets, itatapon na natin ang basurang yan sa kung saan siya nararapat. Ang boses ni Ramon ay parang isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng gabi. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagsisisi. Sa labas ng pintuan, nakatayo si Amara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang plastik na supot. Sa loob niyon ay ang paboritong ulam ni Ramon, isang mainit na sinigang na buong hapon niyang pinaghirapan sa ilalim ng mausok na kalan. Ang kanyang mga paa, na nakasuot ng kupas at manipis na tsinelas, ay tila nakabaon na sa semento. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Kasunod nito ay ang malutong na tawa ni Selena, ang sarili niyang kapatid. Slow down, babe. Make it fast, pero siguraduhin nating wala siyang ititira. I can't stand her smell anymore. Amoy pawis, amoy hirap. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung paano mo natiis na matulog sa tabi ng babaeng iyan sa loob ng 3 taon. Ang bawat salita ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Amara. Nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang init ng sabaw na bitbit niya ay tila lumipat sa kanyang mga mata bilang mga luha. Ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang lumipat sa kanyang tiyan. Isang lihim na kagalakan na nais sana niyang ibahagi sa gabing ito. Isang bagong buhay na akala niya ay magbubuklod sa kanilang naghihingalong relasyon. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa plastik na supot. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang malungkot na tunog ng pagkabigo. Kumalat ang mainit na sabaw sa paanan ng pinto. Tila isang lawa ng mga pangarap na nawalan na ng saysay. Sino yan? Ang boses ni Ramon ay naging matigas at puno ng iritasyon. Dahan-dahang itinulak ni Amara ang pinto. Ang kanyang anyo ay gusot. May mga mantsa ng uling sa muka at ang kanyang buhok ay bahagyang gulo mula sa pagtatrabaho sa palengke. Sa loob ng silid, nakita niya si Ramon na nakaupo sa tabi ni Selena. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit sa paraang hindi kailanman dapat gawin ng isang bayaw at hipag. Ramon, ang tinig ni Amara ay isang mahinang bulong, puno ng pait. Selena, bakit? Hindi man lang natinag si Ramon. Sa halip na matakot, tumayo siya at lumakad palapit kay Amara nang may pandidiri sa kanyang mga mata. Narinig mo naman siguro, hindi ba? Huwag na tayong maglokohan, Amara. Matagal na kitang gustong hiwalayan. You're a liability. Isang pabigat. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang basahan na hindi na kayang labhan. Pero Ramon, buntis ako. May anak tayo. Ang boses ni Amara ay pumiyok. Isang pagsusumamo na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang mapait ng ngisi ang gumuhit sa labi ni Ramon. Anak natin? Sigurado ka ba? Sa dumi mong yan. Baka sa kung sinong kargador sa palengke mo nakuha yan? Hindi ko tatanggapin ang batang yan. How dare you? Ang sigaw ni Amara ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Nagtiis ako sa hirap para lang masuportahan ka. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Singit ni Selena habang tumatayo at lumalapit din sa kanila.
Masyado kang naging martir, Amara. At sa mundong ito, ang mga martir ay tinatapakan. Ngayon, umalis ka na. Wala ka ng lugar dito. Hinawakan ni Ramon ang braso ni Amara ng may puwersa na tila hindi niya kailanman minahal ang babaeng ito. Kinaladkad niya si Amara patungo sa pintuan ng kanilang maliit na bahay. Kasabay nito, ang langit ay tila nakidalamhati. Ang malakas na bugso ng hangin ay sumalubong sa kanila, kasunod ng matatalim na patak ng ulan na tila mga karayom sa balat. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Amara sa putikan sa labas ng kanilang bakod. Huwag ka nang babalik dito. Ipinagpalit na kita, Amara. At ang lahat ng akala mo ay sayo, ngayon ay sa amin na. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Naiwang nakasubsob si Amara sa malamig na putik. Ang ulan ay humahagupit sa kanyang likuran. Pilit na nilulunod ang kanyang mga hikbi. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha at sa dugo mula sa kanyang nagasgas na tuhod. Sa gitna ng dilim at ng rumagasang baha sa kalsada, naramdaman niya ang isang mahinang pintig sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa gitna ng unos. Hinawakan ni Amara ang basang lupa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa putik, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng hagupit ng ulan. Sa sandaling iyon, ang Amara na martir, ang Amara na nagpaapi, ay dahan-dahang namatay kasabay ng paglamig ng kanyang katawan. Sa gitna ng unos at dilim, may puwang pa ba ang katarungan para sa isang pusong winakasan? O ang ulan bang ito ang maghuhugas sa huling bakas ng kanyang kahinaan upang isilang ang isang bagong bukas na puno ng paghihiganti kata? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa katawan ni Amara ay parang mga maliliit na hampas ng latigo, malamig at walang pakundangan. Nakadapa siya sa putikan. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa basang kalsada habang pinapanood ang malalabo ng anino ni Ramon at Selena sa likod ng bintana ng bahay na itinayo niya mula sa sariling pawis. Doon, sa loob ng mainit na silid, ang kanyang asawa at kapatid ay nagdiriwang sa kanyang pagkawasak. Dito sa labas, ang tanging yumayakap sa kanya ay ang madilim at malupit na gabi. Dahan-dahang itinuod ni Amara ang kanyang mga braso. Ang bawat galaw ay isang paghihirap. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa ginaw at pagod. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang puson. Hindi ito sakit ng pagsuko, kundi isang paalala. Ang munting buhay sa loob niya ay tila bumubulong, humihingi ng lakas upang mabuhay. Hindi ang kaisa-isang salitang lumabas sa kanyang namumuting mga labi. Hindi ako mamamatay dito. Pilit siyang tumayo, ang kanyang maruming damit ay bumibigat dahil sa tubig at putik. Naglakad siya ng pasuray-suray sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita dahil sa labis na pag-iyak at sa lakas ng ulan. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang mga sasakyang dumadaan ay binubugahan lamang siya ng tubig mula sa mga kanal. Walang sino mang tumitigil para tulungan ang isang babaeng mukhang pulubi at baliw. Hanggang sa marating niya ang isang maliit at lumang karinderya sa dulo ng kalye. Ang ilaw nito ay aandap-andap at ang amoy ng mainit na kape at pritong isda ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Isang matandang babae na may mga linyang ukit ng panahon sa muka at nakasuot ng kupas na duster, ang abalang nagpupunas ng mga mesa. Ito si Nanay Lita. Napatigil ang matanda nang makita ang anyo ni Amara na nakatayo sa tapat ng kanyang tindahan. Sa halip na pandidiri, ang nakita ni Amara sa mga mata nito ay isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Malasakit. Diyos ko, Neng! Anong nangyari sa'yo? Ang boses ni Nanay Lita ay puno ng pag-aalala habang mabilis itong lumalapit. Hindi nakasagot si Amara. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay.
Sinalo siya ni Nanay Lita bago pa man siya muling bumagsak sa semento. Halika, pumasok ka muna. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Sa loob ng maliit na karinderya, binalot ni Nanay Lita si Amara ng isang makapal ngunit malinis na tuwalya. Binigyan niya ito ng isang tasa ng mainit na pandesal at kape. Ang init ng baso sa pagitan ng mga palad ni Amara ay tila unti-unting nagpapanumbalik ng kanyang diwa. Kain ka muna, Neng. Pasensya ka na. Ito lang ang kaya kong ibigay. Hati tayo sa huling pandesal ko, ang sabi ni Nanay Lita habang hinahaplos ang likod ni Amara. Tumingin si Amara sa matanda. Ang babaeng ito ay walang-wala. Nabubuhay lamang sa barya-baryang kinikita sa pagtitinda. Ngunit masigit pa ang ibinigay nito kaysa sa asawa at kapatid ni Amara na biniyayaan niya ng yaman. Ang kabalintunaang ito ay nagdulot ng isang matalim na liwanag sa isip ni Amara. Bakit po ninyo ako tinutulungan? Tanong ni Amara. Ang boses ay paos at basag. Hindi niyo po ako kilala. Mukha akong basahan. Ngumiti ng malungkot si Nanay Lita. Alam mo, Neng, sa mundong ito, ang mga taong nakaranas na ng hirap ang siyang mas nakakaalam kung kailan kailangan ng iba ang tulong. Nakikita ko sa mga mata mo ang isang bagyong mas malakas pa sa ulan sa labas. Pero tandaan mo, lahat ng bagyo ay natatapos. Uminom si Amara ng kape. Ang pait nito ay tila sumisimbolo sa kanyang buhay, ngunit ang tamis ng asukal sa dulo ay nagbigay ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang kanyang hina ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Naalala niya kung sino talaga siya. Naalala niya ang kapangyarihang itinago niya sa ilalim ng maskara ng isang mahirap na asawa. Dinukot ni Amara ang isang maliit at hindi basang pitaka na nakatago sa loob ng kanyang pinakalihim na bulsa sa ilalim ng kanyang duster. Doon, nakatago ang isang itim na card at isang lumang cellphone na gawa sa matibay na materyales, ang kanyang koneksyon sa mundong tinalikuran niya para kay Ramon. Tumayo si Amara, ang kanyang anyo ay hindi na tila isang biktima. Ang kanyang likod ay naituwid at ang kanyang mga mata ay nagningning sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng karinderya. Nanay Lita, hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing ito, ang wika ni Amara ng may awtoridad na ikinagulat ng matanda. Ang pandesal na ibinigay niyo sa akin ay babayaran ko ng isang imperyo. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang bawat tunog ng pag-ring ay tila isang countdown para sa pagbagsak ni na Ramon at Selena. Nang sagutin ang tawag, ang boses ni Amara ay naging kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Attorney, it's me, Amara Valderrama. Itigil mo ang lahat ng transaksyon sa ilalim ng pangalan ni Ramon. I-freeze mo ang lahat ng joint accounts, pero huwag mong ipapaalam sa kanila. Hayaan mo silang maniwala na nananalo pa rin sila. Gusto kong panoorin ang kanilang bawat hakbang habang ang lupa sa ilalim nila ay unti-unting naglalaho. Ibinaba ni Amara ang telepono. Tumingin siya sa labas ng karinderya kung saan ang ulan ay tila tumitila na. Ngunit ang dilim ay nananatiling makapal. Nanay, tawag ni Amara kay Nanay Lita na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Simula bukas, ang babaeng itinapon nila sa putik ay magiging bangungot na hinding-hindi nila matatatakasan. Ngunit sa gitna ng kanyang matigas na pananalita, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanila mula sa loob. Sino ang taong ito? At paano niya nahanap si Amara sa gitna ng liblib na lugar na ito? Ang pinakamataas na uri ng pagtataksil ay hindi ang pag-alis, kundi ang pagpapakasaya gamit ang mga bagay na kinuha mo sa taong winasak mo. Ang kaisipang ito ay tila isang mapait na lasa sa dila ni Amara habang nakatitig siya sa screen ng isang high-tech na tablet.
sa loob ng maliit at lumang karinderya ni Nanay Lita, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa isang aandap-andap na bumbilya. Ang liwanag ng gadget na hawak ni Amara ay tila isang bintana patungo sa ibang mundo. Isang mundong puno ng kasinungalingan at nakakainggit na karangyaan. Ang lalaking lumabas mula sa itim na sasakyan kanina ay si Lucas, ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security. Sa kabila ng putik sa kanyang suot at ang amoy ng usok ng karinderya na kumapit sa kanyang balat, tinanggap ni Amara ang tablet mula kay Lucas ng may awtoridad na tila suot pa rin niya ang kanyang pinakamahal na business suit. Ito ang kasalukuyang nangyayari sa bahay niyo, ma'am. Ang mahinang ulat ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng galit na pilit itinatago. Sa screen, nakita ni Amara ang CCTV footage ng sarili niyang mansyon, ang bahay na binili niya gamit ang mga unang milyon na kinita niya sa stock market na pinalabas niyang regalo mula sa isang malayong kamag-anak para hindi maghinala si Ramon. Doon, sa gitna ng sala, ay may isang marangyang selebrasyon. Nakita niya si Ramon na nakasuot ng isang mamahaling seda na robe, hawak ang isang baso ng champagne na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Sa tabi nito ay si Selena na nakasuot ng isa sa mga paboritong bestido ni Amara. Nagtatawanan sila. Naghahalikan sila sa ibabaw ng sofa kung saan dati ay nakaupo si Amara habang hinihintay ang pag-uwi ng asawa. Cheers para sa ating bagong buhay, Selena! Ang boses ni Ramon ay naririnig ni Amara mula sa speaker ng tablet. Salamat sa huling pirma ng babaeng iyon. Akala niya ay para sa insurance ng anak namin. Pero ang totoo, ibinigay na niya ang huling kontrol sa kumpanyang akala niya ay maliit lang. Ang tanga-tanga talaga ni Amara. Ang sagot ni Selena habang humihigop ng alak. Biruin mo, 3 taon siyang naniwalang kailangan mong mag-overtime sa opisina, kaya hindi ka nakakauwi. Yun pala ay nasa kondo ko tayo at nagpaplano kung paano siya uubusin. Ngayon, wala na siyang kahit na ano. Kahit ang pangalan niya, dudumihan natin sa bangko. Hinawakan ni Amara ang gilid ng mesa ni Nanay Lita nang higit na mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila baon na sa kahoy. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa ilalim ng ulan ay napalitan na ng isang malamig na kalkulasyon. Pinanood niya ang bawat galaw ng 2 taong pinakamahal niya na ngayon ay pinakakinasusuklaman niya. Ang bawat tawa ni Ramon at Selena ay tila isang bala na tumatama sa kanyang dangal. Ngunit hindi na siya iiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo na at ang tanging nandoon ay ang talas ng isang forensic auditor na nakahanap ng isang malaking anomalya. Lucas? Tawag ni Amara. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Kumusta ang audit sa Valderrama Global? Nakuha na namin ang lahat ng trail, ma'am. Mahigit 50 milyong piso ang nailipat ni Ramon sa isang shell company sa ilalim ng pangalan ni Selena. Akala nila ay malinis ang pagkaka-wire, pero dahil kayo ang gumawa ng system, bawat sentimo ay may digital fingerprint nyo. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Isang ngiti na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Masyado silang naging kampante. Akala nila ay nakuha na nila ang ginto, pero ang hawak nila ay isang pirasong tanso na pinahiran lamang ng pintura. Lumingon siya kay Nanay Lita na kanina pa nakamasid ng may pagtataka sa kanto. Nakita ng matanda ang pagbabago sa anyo ni Amara mula sa isang basang sisiw patungo sa isang mapanganib na agila. Nanay Lita, sabi ni Amara habang ibinabalik ang tablet kay Lucas. Salamat sa pandesal. Ngayon, hayaan niyo akong simulan ang pagluluto ng sarili kong putahe at sisiguraduhin kong hindi nila ito malulunok. Hinarap ni Amara si Lucas. Simulan na ang Operasyon Prosperity Trap. Magpadala ka ng isang anonymous email kay Ramon. Sabihin mo, may isang investment opportunity na tanging mga may-ari lamang ng Valderrama assets ang pwedeng makakuha. Isang deal na magdodoble ng pera nila
Sa loob ng 1 linggo, alam kong gahaman siya, kakagatin niya ang pain. Masusunod, ma'am, sagot ni Lucas bago ito dahan-dahang lumabas patungo sa sasakyan. Naiwang mag-isa si Amara sa tapat ng mesa. Kinuha niya ang huling piraso ng pandesal at kinagat ito ng dahan-dahan. Ang bawat nguya ay tila isang panata ng paghihiganti. Habang sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatanggap si Ramon ng isang notification sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang sender na may pamagat, ang pagkakataon na maabot ang tuktok ng industriya. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Ramon habang binabasa ang mensahe. Para sa kanya, tila ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Hindi niya alam na ang bawat salitang nakasulat sa email na yon ay maingat na binuo ni Amara mula sa mga karanasan at damdaming matagal niyang kinimkim. Sapat na ba ang kasakiman ni Ramon para mahulog siya sa kumunoy na inihanda ni Amara? O may isang lihim pa si Selena na hindi alam ng kahit sino, maging ng sarili niyang kapatid? Ito na ang sagot sa lahat ng ating pangarap, Selena. Isipin mo, dodoble ang 50 milyon sa loob lang ng 7 araw. Magiging hari at reyna tayo ng business world nang hindi man lang pinagpapawisan. Ang boses ni Ramon ay puno ng maling akala at nakakabinging kasakiman. Sa loob ng marangyang opisina na dati ay pinamumunuan ni Amara, iwinawagayway ni Ramon ang kanyang telepono habang ipinapakita ang Gold Phoenix Fund Investment Scheme. Ang mga mata niya ay naniningkit sa tuwa. Tila nakikita na ang bundok ng pera na darating sa kanya. Sa kabilang dako, sa maliit at amoy bawang na kusina ni Nanay Lita, tahimik na nakaupo si Amara. Ang kanyang mga daliri na may mga bakas pa ng hirap mula sa mga nakaraang araw ay maingat na humahawak sa isang baso ng mainit na tsa. Sa harap niya ay ang isang lumang laptop na dinala ni Lucas. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang real-time tracker ng bawat galaw sa bank account ni Ramon. Kagat na siya, ma'am. Ang mahinang ulat ni Lucas sa kabilang linya ng kanyang earpiece. Sinimulan na niya ang authorization para sa paglilipat ng lahat ng pondo. Akala niya ay papasok ito sa isang offshore account sa Switzerland. Pero ang totoo, bumabalik ito sa isang trust fund na nakapangalan sa magiging anak niyo. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Amara. Sa gitna ng kanyang malamig na plano, naramdaman niya ang isang mahinang sipa sa kanyang sinapupunan. Isang munting paalala na ang bawat hakbang niya ay hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa kaligtasan ng batang hindi pa isinisilang. Hayaan mo siyang matuloy, ang utos ni Amara. Ang boses ay matatag at walang bahid ng awa. Gusto kong maramdaman niya ang sarap ng pagkapanalo bago ko ipatikim sa kanya ang pait ng pagbagsak. Siguraduhin mong ang bawat dokumentong pipirmahan niya ay legal na nag-aalis sa kanya ng karapatan sa anumang asset ng Valderrama. Pumasok si Nanay Lita sa kusina. May bitbit na isang maliit at kupas na pranelang damit para sa sanggol. Neng, nakita ko ito sa mga lumang gamit ko. Hindi man ito bago, pero malinis ito at gawa sa malambot na tela. Para sa darating na apo ko. Ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Amara ay biglang lumambot. Ang kanyang mga mata ay nagtubig nang makita ang simpleng handog ng matanda. Ito ang kabalintunaan ng buhay. Ang taong walang-wala ang siyang nagbibigay ng lahat. Samantalang ang taong binigyan niya ng lahat ay siyang nagnakaw ng kanyang buong pagkatao. Salamat po, Nanay. Ang bulong ni Amara habang hinahaplos ang maliit na damit. Ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang mahalagang notification sa kanyang laptop ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang status ng transfer ay naging kulay berde. Ang 50 milyong piso na ninakaw ni Ramon at Selena ay pumasok na sa patibong. Doon sa mansyon, muling nagsali ng alak si Ramon. 1 linggo na lang, Selena. Pagkatapos nito, bibili tayo ng mansyon sa Tagaytay. At si Amara, baka patay na yun sa gutom sa kung saang kalsada.
wala tayong pakialam sa kanya. Humilig si Selena sa balikat ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit at tagumpay. Dapat lang yun sa kanya. Masyado siyang nagmamarunong. Ngunit habang nagtatawanan ang dalawa, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Ramon mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nawala at napalitan ng isang bakas ng pagkalito. "Hello? Sino ito?" tanong ni Ramon. Ang boses ay nagsimulang manginig nang marinig ang isang boses na tila nanggaling sa hukay. "Sir, may problema po tayo sa bangko," ang sabi ng boses sa kabilang linya. "Ang account po ninyo ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang forensic investigation. Wala po kaming ma-access na kahit isang sentimo." Biglang tumayo si Ramon. Ang baso ng champagne ay nahulog sa mamahaling carpet at nabasag sa libu-libong piraso. Ang puting bula ng alak ay kumalat na parang isang lason, simbolo ng kanilang nasirang kapalaran. "Anong forensic investigation? Pera ko yan!" ang sigaw ni Ramon. Ngunit ang linya ay naputol na. Sa maliit na karinderya, isinara ni Amara ang kanyang laptop. Tumingin siya sa malayo, sa dilim ng gabi, kung saan ang mga bituin ay tila nagmamasid. Ang unang yugto ng kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit bakit tila may isang malaking lihim pa si Selena na hindi pa lumalabas? Isang lihim na maaaring magpabago sa tingin ni Amara sa kanyang sariling pamilya. Sino nga ba ang tunay na mastermind sa likod ng pagtataksil na ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Selena para lamang mapanatili ang kanyang marangyang buhay? "Kasalanan mo ito, Ramon. Sabi mo sa akin ay malinis ang lahat. Sabi mo ay magiging reyna ako ng industriya. Pero bakit ngayon ay para tayong mga daga na hinahabol ng pusa?" Ang matinis na boses ni Selena ay umaling-awngaw sa loob ng marangyang sala. Tila isang basag na salamin na sumusugat sa pandinig. Ang mukha niya, na kanina lang ay puno ng kolorete at ngiti, ngayon ay namumula sa galit at takot. Itinuro niya ang kanyang daliri sa dibdib ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kawalan ng tiwala. Si Ramon naman ay tila isang rebultong nawalan ng buhay. Ang kanyang mamahaling seda na robe ay basa pa rin ng alak na natapon kanina. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikakaila. "Hindi ko alam, Selena." Ang sabi ng banker, "Maayos ang lahat. Isang simpleng audit lang daw ito. Pero bakit pati ang personal kong account ay hindi ko na mabuksan?" Sa labas ng gate ng mansyon, sa loob ng isang madilim na sasakyan, nakatingin si Amara sa monitor. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang naririnig ang bawat salita ng dalawa sa pamamagitan ng lihim na mikroponong itinanim ni Lucas. "Nakikita mo ba yan, anak?" Bulong ni Amara sa kanyang tiyan habang marahan itong hinahaplos. Iyan ang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan. Isang maliit na hangin lang, gumuho na ang kanilang tore. Ito na ang sandaling hinihintay ni Amara. Hindi sapat na mawalan sila ng pera. Kailangang maramdaman nila ang takot na naramdaman niya noong gabing itinapon siya sa ulan. Kinuha niya ang kanyang salamin at inayos ang kanyang suot. Isang eleganteng asul na suit na nagpapakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Sa tulong ng mahuhusay na makeup artist ni Lucas, ang kanyang mukha ay nagmukhang mas matanda at strikto. Isang maskara ng isang opisyal mula sa Central Bank. Bumaba si Amara sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang martilyo na tumitibok sa ritmo ng katarungan. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat kilos ay may dalang panganib. Pagpasok niya sa sala, napatigil ang pag-aaway ni Ramon at Selena. Ang gulat sa kanilang mga muka ay sapat na sanang magpatawa kay Amara. Ngunit nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. "Magandang gabi." Ang boses ni Amara ay malalim at puno ng awtoridad, malayo sa mahinang boses na nakasanayan ni Ramon. "Ako si Miss Valderrama, ang lead investigator para sa kaso
ng Gold Phoenix Fund, narito ako para isagawa ang paunang pagsusuri sa inyong mga ari-arian. Halos malaglag ang panga ni Ramon. Valderrama, kamag-anak ka ba ni Amara? Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ni Ramon, ang mga matang dati niyang sinasamba, pero ngayon ay puno na lamang ng pandidiri. Ang pangalang Valderrama ay laganap sa mundo ng pananalapi. Mr. Valderrama, hindi lahat ng may dalang pangalang ito ay mahina at madaling lokohin. Napansin ni Amara ang bawat detalye sa loob ng sala. Nakita niya ang isang mamahaling florera na siya mismo ang bumili nung anibersaryo nila. Ngayon ay nakalagay sa gilid na tila walang halaga. Nakita niya ang kanyang paboritong painting na pinalitan ng isang portrait ni Selena. Ang bawat pagbabago sa bahay na yon ay isang sugat sa kanyang alaala. May problema ba, Inspector? Mataray na tanong ni Selena. Pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng kanyang pagiging mapagmataas. Baka naman nagkakamali lang kayo ng pinuntahan. Ang asawa ko ay isang respetadong negosyante. Asawa? Tinaasa ni Amara ng kilay si Selena. Sa pagkakaalam ko sa record, ang asawa ni Mr. Ramon Valderrama ay si Amara. Kayo ba ang legal na asawa, miss? Natahimik si Selena. Ang kanyang muka ay nagpalit-palit ng kulay mula sa pula patungong puti. Ang utang na loob na dapat sana ay nararamdaman niya sa kanyang ate ay tuluyan ng nilamon ng kanyang inggit. Habang nagpapaliwanag si Amara tungkol sa mga dokumentong kailangan nilang isuko, napansin niya ang isang bagay. Ang mga mata ni Selena ay nakatitig sa kanyang kanang kamay, sa singsing na hindi niya tinanggal. Ito ang lumang singsing ng kanilang lola, isang pamilyang pamana na may natatanging disenyo ng isang rosas na gawa sa pilak. Isang matalas na sulyap ang ibinigay ni Selena sa singsing at pagkatapos ay sa mukha ni Amara na natatakpan ng salamin at makeup. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila isang bagyong namumuo bago ang malakas na pagputok. Inspector, ang boses ni Selena ay naging isang bulong na puno ng pagduda. Saan mo nakuha ang singsing na yan? Iisa lang ang alam kong may ganyang disenyo sa buong mundo. Nanigas ang buong katawan ni Amara, ngunit pinanatili niya ang kanyang titig. Ang lihim ba niya ay mabubunyag nang mas maaga sa kanyang inaasahan? O ito na ang simula ng isang mas matinding laro ng taguan sa gitna ng kanilang huwad na paraiso? Ang singsing na ito? Ito ay bahagi ng isang nakumpiskang ebidensya mula sa isang kaso ng pagnanakaw at panloloko sa bangko. Isang paalala na sa bandang huli, ang lahat ng kinuha ng hindi sayo ay laging bumabalik sa tunay na may-ari. Malamig at walang panginginig ang boses ni Amara habang itinataas niya ang kanyang kamay upang mas lalong makita ni Selena ang pilak na rosas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang pader na semento. Nakita niya ang paglunok ni Selena, ang pag-aalinlangan sa mga mata nito na unti-unting napalitan ng takot sa halip na pagkilala. Sa mundo ng mga kriminal, ang ebidensya ay mas nakakatakot kaysa sa multo ng nakaraan. Now, Mr. Valderrama, let's get down to business. Pagpapatuloy ni Amara, hindi binibigyan ng pagkakataon si Selena na makapagsalita pa. Dahil sa kabiguan ninyong bayaran ang margin call ng inyong investment at ang biglang pagkawala ng pondo sa inyong mga collateral accounts, ang bangko ay wala ng ibang opsyon kundi ang simulan ang foreclosure process. Foreclosure? Pero kalilipat lang namin dito. Hindi pwedeng mangyari ito. Ang sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. Kasabay ng kanyang pagsigaw, ang dagundong ng malalaking sasakyan ay narinig mula sa labas ng gate. Ang dilaw na ilaw ng mga towing truck ay sumilip sa mga bintana, tila mga mata ng isang halimaw na handang manakmal. Ang tunog ng mga bakal na nagtatamaan at ang boses ng mga lalaking nag-uutos sa labas ay nagsilbing musika sa pandinig ni Amara. Bumukas ang pinto.
At pumasok ang mga tauhan ni Lucas na nakasuot ng uniforme ng sheriff at bank bailiffs. Simulan na ang inventaryo, utos ni Amara. Wait, sandali lang. Yung kotse ko, ang Mercedes ko. Humahangos na tumakbo si Ramon sa bintana. Nakita niya ang kanyang bagong sasakyan. Ang sasakyang binili niya, gamit ang perang dapat sana ay para sa panganganak ni Amara, na dahan-dahang itinataas ng truck. Ang tunog ng pag-angat ng bakal ay tila ang pagkadurog ng huling piraso ng kanyang yabang. Sa loob ng sala, ang kaguluhan ay nagsimula na. Ang mga tauhan ay nagsimulang maglagay ng mga seized stickers sa mga mamahaling kagamitan, ang malaking TV, ang sofa na gawa sa Italianong katad, maging ang mga florera ay isa-isang itinatala. Huwag yan, bitawan niyo ang mga gamit ko. Hiyaw ni Selena nang makita niyang nilalapitan ng isang tauhan ang kanyang koleksyon ng mga designer bag sa gilid. Pinaghirapan ko ang mga yan. Binili ko yan para sa sarili ko. Napatingin si Amara sa kanyang kapatid. Pinaghirapan? Ang bawat bag na yon ay katumbas ng mga gabing hindi natutulog si Amara sa pag-audit ng mga account. Ang bawat piraso ng alahas ni Selena ay binayaran ng mga luhang ibinuhos ni Amara noong siya ay nagtitiis sa gutom para lang may maipakain kay Ramon. Lahat ng gamit na binili, gamit ang pondo mula sa Valderrama Global Accounts, ay itinuturing na proceeds of crime. Paliwanag ni Amara habang pinapanood si Selena na pilit na inaagaw ang isang kulay rosas na Hermes bag mula sa sheriff. Bitawan mo yan, miss, o isasama namin kayo sa kulungan ngayon din. Napasigaw sa inis si Selena, isang tunog ng pagkatalo at matinding kahihiyan. Napatingin siya sa labas ng gate kung saan ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdivision ay nagsisimula ng lumabas at magbulungan. Ang mga flash ng kamera mula sa mga cellphone ng mga usisero ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang dangal. Ang hiya na kinatatakutan ng bawat Pilipino ay kasalukuyang lumalamon sa kanya ng buo. Lumapit si Ramon kay Amara. Ang kanyang mukha ay basa ng pawis at luha. Inspector? Parang awa niyo na. Bigyan niyo kami ng kahit 3 araw lang. Maghahanap ako ng paraan. May kaibigan ako sa bangko, kakausapin ko sila. Tumingin si Amara sa asawang minsan niyang itinuring na mundo. Ang lalaking ito ay mukhang maliit, mukhang mahina, at mukhang kawawa. Pero naalala ni Amara ang lamig ng putik sa kanyang pisngi noong gabing itinulak siya nito. Naalala niya ang sakit ng pagtanggi nito sa kanilang anak. Ang bangko ay hindi tumatanggap ng awa bilang pambayad, Mr. Valderrama, ang sabi ni Amara. Ang boses ay kasing tigas ng brilyante. Narito ang foreclosure notice. Basahin niyo ng mabuti. Iniabot ni Amara ang isang pulang envelope. Binuksan ito ni Ramon nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob, ang bawat pahina ay may tatak ng kumpanyang nagmamay-ari na ng lahat ng kanilang utang. AV Holdings. AV Holdings? Bulong ni Ramon. Sino ang nasa likod nito? Sino ang AV? Hindi sumagot si Amara. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng eko ng tagumpay sa gitna ng nawawasak na bahay. Inspector, sagutin mo ako. Sino ang sumisira sa buhay namin? Ang huling hiyaw ni Ramon bago tuluyang isara ng mga sheriff ang pinto ng kanilang sariling bahay upang simulan ang pagpapalit ng mga kandado. Sa loob ng sasakyan, tinanggal ni Amara ang kanyang salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na rin ngayon, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng katarungan. Attorney, tawag ni Amara sa kanyang cellphone. Tapos na ang unang yugto. Pero huwag muna nating ituloy ang kaso sa korte. Gusto ko silang makitang magdusa sa lansangan muna. Gusto kong maranasan nila ang amoy ng usok at ang lamig ng semento na ibinigay nila sa akin. Nabalik lamang ang diwa ni Amara nang marinig niya ang mahinang tunog ng isang text message
mula sa isang hindi kilalang numero sa kanyang personal na telepono. Alam ko kung sino ka, Amara. At alam ko rin ang sikretong itinatago mo sa iyong sinapupunan. Magkita tayo. Napako ang tingin ni Amara sa screen. Sino ang taong ito? At paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang anak? Ang sugat sa balat ay madaling hilumin ng panahon, ngunit ang sugat sa kaluluwa ay tila isang ukit sa bato. Nananatili, malalim, at laging nagpapaalala sa sakit ng bawat paghampas. Ang kaisipang ito ay tila isang mabigat na ulap na nakadagan sa dibdib ni Amara habang nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono. Ang hindi kilalang numero na nagpadala ng banta ay tila isang multo na bumangon mula sa kanyang nakaraan. Naramdaman ni Amara ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang tanging nakakaalam ng kanyang pagbubuntis ay ang mga taong nasa loob ng mansyon noong gabing iyon. Lucas, hanapin mo kung saan nanggaling ang mensaheng ito. Ang utos ni Amara. Ang kanyang boses ay may bahid ng panginginig na pilit niyang itinatago. Ngayon din, imbes na umuwi sa kanyang pansamantalang tinutuluyan, nagpahatid si Amara sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig. May dala ng amoy ng basang damo at kandila. Ang katahimikan sa lugar na yon ay tila isang yakap na nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga ng malalim. Lumuhod si Amara sa tapat ng puting marmol. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa mga nakaukit na pangalan. Nay, Tay, pasensya na po kung ngayon lang ako nakabalik. Masyado po akong nabulag sa pag-aakalang ang pag-ibig ni Ramon ang bubuo sa pamilyang nawala sa akin. Ang mga luhang pilit niyang pinipigil ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa panghihinayang sa sarili. Naalala niya ang bawat sakripisyo, ang bawat pagkakataong pinili niyang magtiis sa gutom para lamang mabili ang gamot ni Ramon nung nagkasakit ito at ang bawat panlalait na tinanggap niya mula kay Selena para lamang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Naging mahina po ako. Bulong niya, ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa banayad na paghaging ng hangin sa mga puno. Pero pangako po, ang apo niyo ay hindi makakaranas ng luhang dinanas ko. Itatayo ko ang isang kaharian kung saan walang sino mang makakatapak sa amin muli. Nabalik lamang ang diwa ni Amara nang marinig niya ang tunog ng banayad na pagtapak ng mga sapatos sa damuhan sa kanyang likuran. Agad siyang tumayo at pinunasan ang kanyang mga mata. Ang kanyang depensa ay agad na bumalik. Ngunit hindi si Lucas ang nakita niya. Ito ay si Nanay Lita, bitbit ang isang maliit na balot ng mga puting bulaklak at isang plastik na pitsel ng tubig. Nagulat ang matanda nang makita si Amara na nakatayo roon. Suot ang kanyang eleganteng damit na malayo sa anyo ng basang sisiw na tinulungan niya sa karinderya. Neng, ikaw nga ba yan? Ang tanong ni Nanay Lita. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Ang ganda mo. Para kang isang prinsesa, pero bakit ang bigat pa rin ng dala mo? Napayo ko si Amara. Nanay Lita, pasensya na po kung hindi ko agad nasabi ang totoo. Marami po akong kailangang ayusin. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ni Amara. Alam mo, Neng, ang yaman ay palamuti lang sa labas, pero ang tunay na kapayapaan ay wala sa dami ng ginto, kundi sa linis ng iyong puso. Nakikita ko ang galit sa mga mata mo. Mag-ingat ka. Baka sa paghahanap mo ng katarungan ay masunog mo rin ang sarili mong kaligayahan. Ang mga salita ni Nanay Lita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na damdamin ni Amara. Sa gabing iyon, sa gitna ng sementeryo, nagtapat si Amara kay Nanay Lita. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang sugatang babae. Ikinuwento niya ang bawat pait, ang bawat plano, at ang takot niya
para sa kanyang anak. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpahatid si Amara pabalik sa lungsod. Habang ang kanilang sasakyan ay dumaan sa isang madilim na bahagi ng kalsada malapit sa kanilang dating subdivision, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa gilid ng kalsada. Si Ramon, ang lalaking dati ay laging mabango at maayos ang suot. Ngayon ay nakaupo sa tabi ng isang tumpok ng mga basura. Ang kanyang mamahaling robe ay punit-punit na at puno ng dumi. Hawak niya ang isang botelya ng murang alak habang nakatingin sa kawalan. Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon at tila nawawala na sa sariling kaisipan. Nang dumaan ang Rolls Royce ni Amara, ang liwanag ng headlight ay tumama sa mukha ni Ramon. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata sa likod ng tinted na bintana. Napatalon si Ramon. Binitiwan ang botelya na lumikha ng tunog ng pagkabasag sa semento mo. Amara? Amara! Ang sigaw ni Ramon, habang pilit na hinahabol ang tumatakbong sasakyan. Alam kong ikaw yan, Amara. Bumalik ka. Patawarin mo ako. Napatakbo si Ramon hanggang sa madapa siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay kumakamot sa aspalto habang isinisigaw ang pangalan ng asawang kanyang itinapon. Ngunit hindi lumingon si Amara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng sariling puso. Bilisan mo ang pagpapatakbo, Lucas. Ang malamig na utos ni Amara. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, isang mabilis na anino ang dumaan sa harap ng sasakyan na nagpabilis sa pagpreno ni Lucas. Isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie ang tumayo sa gitna ng kalsada, nakatingin ng diretso sa loob ng sasakyan bago mabilis na naglaho sa dilim ng eskinita. Sino yun? Tanong ni Amara. Ang kanyang kaba ay muling bumalik. Hindi ko alam, ma'am, pero tila may nagmamasid sa atin mula pa kanina sa sementeryo. Sagot ni Lucas nang may pag-aalala. Sino ang misteryosong lalaking ito? At ano ang koneksyon niya sa banta na natanggap ni Amara? Ang paghihiganti ba niya ay magbubukas ng isang pinto patungo sa isang mas madilim na lihim ng pamilya, Valderrama? Ang pinakamasakit na uri ng pagkatalo ay hindi ang mawalan ng yaman, kundi ang makita ang taong dati mong tinatapakan na mas mataas na ngayon kaysa sa iyong kinalalagyan. Ang kaisipang ito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Selena habang nakaupo siya sa loob ng isang madilim at amoy amag na kwarto sa isang mumurahing motel sa gilid ng highway. Ang dingding na may mga bakas ng lumang pintura ay tila sumisikip sa kanyang paningin. Wala na ang malambot na kama, wala na ang aircon na nagbibigay ng ginaw, at wala na ang mga katulong na sumusunod sa bawat utos niya. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Ramon. Ang hiyaw ni Selena, ang kanyang boses ay paos na mula sa magdamag na pag-iyak. Kung hindi ka naging pabaya sa mga records, hindi tayo mahuhuli ng pesting inspector na, yun. Ngayon, pati ang mga alahas ko, kinuha nila. Si Ramon, na nakasandal sa isang lumang silya, ay tumingin kay Selena nang may halong puot at pagsisisi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila lubog na sa sobrang puyat. Pinakinabangan mo rin ang perang yon, Selena. Huwag kang magmalinis. Ikaw ang nag-udyok sa akin na ubusin ang pera ni Amara dahil sabi mo, hindi naman niya malalaman. Ngayon, nasaan na ang yabang mo? Huwag mong madamay-damay si Amara rito. Iang bulyaw ni Selena habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na damit. Sana ay namatay na lang siya sa ulan. Dahil sa kanya, nagmumukha tayong mga basura. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagkatok sa pinto ay umaling-awngaw sa maliit na silid. Nagkatinginan ang dalawa, puno ng takot na baka ang mga pulis na ang naghahanap sa kanila. Dahan-dahang binuksan ni Ramon ang pinto at doon ay tumambad ang isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie. Ang lalaking sumunod kay Amara sa sementeryo. Sino ka? Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lalaki ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang hoodie. Ako ang magliligtas sa inyo.
o ang maglulubog sa inyo ng tuluyan? Depende sa isasagot nyo. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse na nakatitig sa buong lungsod, hindi mapakali si Amara. Hawak niya ang isang lumang litrato nilang dalawa ni Selena noong sila ay bata pa. Isang alaala ng panahong ang tanging problema nila ay kung sino ang mas maraming nakuhang candy sa pista. Bakit Selena? Bulong ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ng kanyang kapatid sa litrato. Magkadugo tayo. Bakit mas pinili mong saktan ako para sa isang lalaking tulad ni Ramon? Isang banayad na sipa mula sa kanyang sinapupunan ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang bawat sipa ng kanyang anak ay tila isang paalala na ang kanyang laban ay hindi na para sa nakaraan, kundi para sa kinabukasan. Pumasok si Lucas sa silid, bitbit ang isang itim na folder. Ma'am, may nakuha na kaming impormasyon tungkol sa lalaking sumusunod sa inyo. Ang pangalan niya ay Gabriel. Isa siyang dating empleyado ng inyong ama na tinanggal ni Ramon noong nagsimula siyang humawak ng posisyon sa kumpanya. Kumunot ang noo ni Amara. Si Gabriel, ang pagkakaalam ko ay lumipat na siya sa ibang bansa matapos siyang maakusahan ng pagnanakaw. Iyon ang sabi ni Ramon, ma'am. Sagot ni Lucas. Pero ang totoo, tinaniman siya ni Ramon ng ebidensya dahil nalaman ni Gabriel ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Ramon noon pa man. Ngayon, bumalik siya para maghiganti at tila ginagamit niya sina Ramon at Selena para maabot kayo. Naramdaman ni Amara ang isang matalim na kaba. Ang kanyang paghihiganti ay nagiging isang masalimuot na laro kung saan hindi lang siya ang may hawak ng mga baraha. Lucas, bantayan mong maigi si Nanay Lita. Ang utos ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng proteksyon. Siya ang tanging taong naging totoo sa akin. Sa gitna ng lahat ng ito, huwag niyo siyang hahayaang masaktan. Sa gitna ng gabi, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng ulan ang muling narinig sa labas. Sa ilalim ng isang street lamp, nakatayo si Gabriel habang tinitingnan ng gusali kung nasaan si Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang madilim na hangarin. Hindi lang si Ramon ang dapat magbayad, Amara. Ang bulong ni Gabriel sa hangin. Ang pamilya Valderrama ang sumira sa buhay ko at sisiguraduhin kong sa huling hininga mo, mararamdaman mo ang pait na naramdaman ko. Isang itim na sobre ang iniwan ni Gabriel sa tapat ng pintuan ng gusali bago siya tuluyang naglaho sa dilim. Sa loob ng sobre ay isang luma at kupas na dokumento. Isang dokumentong maaaring bumago sa lahat ng alam ni Amara tungkol sa kanyang sariling yaman at sa kamatayan ng kanyang mga magulang. Sino nga ba ang tunay na kaaway? Si Ramon na nagnakaw ng kanyang puso, si Selena na nagtaksil sa kanyang dugo, o ang isang lihim mula sa nakaraan na matagal nang ibinao ng kanyang pamilya? Ang katotohanan ay parang isang matalim na bubog sa ilalim ng malambot na alpombra. Akala mo ay ligtas kang naglalakad, ngunit sa bawat hakbang, unti-unti nitong hinihiwa ang iyong talampakan hanggang sa maligo ka sa sarili mong dugo. Ang mga salitang ito ay tila umalingaw-ngaw sa isipan ni Amara habang hawak niya ang dokumentong iniwan ni Gabriel sa loob ng itim na sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa tindi ng puot na naglalagablab sa kanyang dibdib. Ang dokumento ay isang luma at lihim na report ng pulisya. Isang report na nagsasabing ang aksidenteng pumatay sa kanyang mga magulang ay hindi isang pagkakataon, kundi isang planadong sabotahe sa preno ng sasakyan. At ang pangalang nakasulat bilang huling taong humawak sa sasakyan ay walang iba, kundi ang batang mekaniko noon na si Ramon Valderrama. Naramdaman ni Amara ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay ang siya palang pumatay sa kanyang mundo noon pa man. Lucas, ang boses ni Amara ay naging isang malamig na bulong, puno ng panganib.
Dalhin mo sila sa boardroom. Ngayon din. Sa loob ng marangyang boardroom ng Valderrama Global, ang paligid ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila naghihintay ng isang mahalagang hatol. Dumating sina Ramon at Selena na iginagalaw ng mga tauhan ni Lucas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at kaunting pag-asa. Akala nila ay may settlement na mangyayari mula sa misteryosong CEO ng AV Holdings. Nasaan ang CEO? Gusto naming makausap ang may-ari ng kumpanyang ito. Ang mayabang na hamon ni Selena, kahit na ang kanyang suot na damit ay luma at puno ng dumi. Hindi niyo kami pwedeng basta na lang tratuhin na parang mga kriminal. Dahan-dahang uminog ang malaking silya sa dulo ng mesa. At doon, tumambad sa kanila ang isang babaeng nakasuot ng itim na power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talas ng isang hukom. Napatigil ang mundo ni Ramon at Selena. Ang hininga ni Ramon ay tila pumanaw sa kanyang dibdib nang makita ang mukha ni Amara. Amara? Ang nauutal na bulong ni Ramon. Bakit ka narito? Welcome sa aking opisina, Ramon. Ang boses ni Amara ay kasing talas ng isang labaha. O mas tamang sabihing, welcome sa kumpanyang kailanman ay hindi naging sayo. Tumawa ng mapait si Amara habang itinatapon sa harap ni Ramon ang mga folder na naglalaman ng bawat pagnanakaw na ginawa nito. Valderrama Global, ang kumpanyang pinaghirapan ng aking mga magulang. Akala mo ba ay naging CEO ka dahil sa galing mo? Hindi, Ramon. Naging CEO ka dahil hinayaan kita, dahil naniwala ako na ang pag-ibig mo ay totoo. Amara, makinig ka. Lumapit si Ramon, pilit na humahawak sa gilid ng mesa. Ginawa ko lang yun para sa atin, para sa kinabukasan natin. Para sa atin? Mabilis na tumayo si Amara. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang pagputok ng baril sa katahimikan. Para sa atin kaya pinatay mo ang mga magulang ko? Para sa atin kaya niloko mo ako sa loob ng 3 taon kasama ang sarili kong kapatid? At para sa atin kaya itinapon mo ako sa ulan habang dala ko ang anak mo? Natahimik ang buong silid. Maging si Selena ay napaatras. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Ang lihim ng pagkamatay ng mga magulang nila ay isang bagay na hindi niya inaasahang malalaman ni Amara. Hindi ko sila pinatay. Isang aksidente yon, sigaw ni Ramon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malikot at hindi makatingin ng diretso. Ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Ramon, sabi ni Amara habang pinapagana ang malaking screen sa likuran niya. Lumitaw doon ang lahat ng digital trail ng kanilang pagnanakaw, ang mga litrato ng kanilang lihim na pagkikita ni Selena, at ang pirma ni Ramon sa sabotahe ng preno noong nakaraan. Hindi lang pera ang kinuha ko sa inyo. Kinuha ko na ang lahat ng dignidad ninyo. Ang bawat sentimo na hawak nyo ngayon ay utang sa kumpanyang ito. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ramon nang may matinding galit. Tapos na ang pagtatago mo, Ramon. Ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng buhay na sinira mo. Napaluhod si Ramon sa sahig. Ang kanyang tore ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang matatatakbuhan. Wala na siyang mapupuntahan. Amara, please, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Ramon, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mamahaling carpet. Kahit para na lang sa anak natin. Tumingin si Amara sa lalaking minsan niyang minahal. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Tanging isang malamig na kawalan. Hindi ako ang pumatay sa inyo, Ramon. Ang sarili niyo mismong kasakiman. Ang huling wika ni Amara. Attorney, itawag na ang mga pulis. May mga kasong murder at malaking pagnanakaw silang dapat harapin. Habang kinaladkad palabas ng mga otoridad sina Ramon at Selena,
Nanatiling nakatayo si Amara sa tapat ng malaking bintana. Ang ulan sa labas ay tila humuhugas sa dumi ng kanyang nakaraan. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Nanalo nga ba siya? O ang katarungang ito ay simula lamang ng isang mas mahabang paglalakbay patungo sa kanyang sariling paghilom? Ang tunay na bilangguan ay hindi ang 4 na sulok ng malamig na rehas, kundi ang konsensyang habambuhay na uusig sa iyong bawat paghinga dahil sa mga buhay na iyong winasak. Ang kaisipang ito ay tila isang malalim na buntong hininga ni Amara habang nakatayo siya sa likod ng makapal na salamin ng visitation room sa presinto. Sa kabilang panig, nakaupo si Ramon. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang bango ng tagumpay. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gupit bilanggo at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng katotohanang habambuhay na siyang mabubulok sa dilim. Amara, parang awa mo na. Ang boses ni Ramon ay nanghihina, naririnig sa pamamagitan ng lumang intercom na may kasamang static. Iurong mo ang kasong murder. Aminado ako sa pagnanakaw. Babayaran ko ang bawat sentimo. Pero huwag naman ang habambuhay na pagkabilanggo. Tiningnan siya ni Amara nang walang kurap. Ang perang ninakaw mo, Ramon, ay muling nabawi. Ngunit ang buhay ng mga magulang ko na kinuha mo, paano mo yun babayaran? Ang 3 taon na niloko mo ako, paano mo yun ibabalik? At ang gabing itinapon mo ako sa putikan habang nagmamakaawa ako para sa anak natin. Anong halaga ang katapat niyon? Napaatras si Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Patawad, Amara. Nabulag ako ng pera. Nabulag ako ni Selena. Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong pagpili, Ramon. Ang malamig na sagot ni Amara. Pinili mong maging halimaw. At ngayon, ang tanging kasama mo ay ang dilim na ikaw mismo ang gumawa. Dahan-dahang tumayo si Amara. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang silya sa semento ay tila huling hatol sa kanilang relasyon. Hindi na siya lumingon pa nang talikuran niya ang lalaking minsan niyang inakala na magiging katuwang niya sa habambuhay. Paglabas niya ng presinto, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Isang mainit at banayad na liwanag na tila humuhugas sa huling bakas ng pait. Sa loob ng kanyang sasakyan, hinihintay siya ni Lucas. "Ma'am, kumusta po si Selena?" Tanong ni Lucas habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan. "Nasa mental health facility siya para sa evaluation, Lucas." Sagot ni Amara habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang matinding kahihiyan at ang pagkawala ng kanyang karangyaan ang tuluyang nagpaguho sa kanyang isipan. Ang hiya na dati niyang kinatatakutan ang naging sarili niyang bangungot. Nagpahatid si Amara sa isang maliit na subdivision na malayo sa ingay ng lungsod. Huminto sila sa tapat ng isang bagong gawang bahay. Maliit ngunit maayos. May hardin na puno ng mga makukulay na bulaklak at may malapad na beranda. Doon, nakita niya si Nanay Lita na abalang nagdidilig ng mga halaman. Ang matanda ay nakasuot ng malinis na duster at ang kanyang mukha ay maaliwalas, malayo sa pagod na nakita ni Amara sa karinderya. "Nanay Lita," tawag ni Amara habang bumababa ng sasakyan. Mabilis na lumingon ang matanda at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa tuwa. "Neng! Amara! Salamat sa Diyos at nakadalaw ka!" Lumapit si Amara at kinuha ang susi ng bahay mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa mga palad ni Nanay Lita. "Nanay, ito ang pangako ko sa inyo. Ang bawat pandesal na ibinigay niyo sa akin noong wala akong matakbuhan, ito ang katapat niyon. Isang tahanang hinding-hindi ko kunin sa inyo ng kahit sino." Napaiyak ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng susi. "Diyos ko, Amara, napakabuti mo. Hindi mo naman kailangang gawin ito." "Kailangan ko po, Nanay." Bulong ni Amara
habang niyayakap ang matanda. Dahil sa gitna ng lahat ng yaman ko, kayo lang ang nagparamdam sa akin na may halaga ako kahit wala akong pera. Kayo ang nagligtas sa akin at sa anak ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang malakas at masiglang pintig ng buhay. Napangiti si Amara, ang unang tunay na ngiti na nagmula sa kanyang puso. Malapit na, anak, bulong niya habang nakatingin sa sunset na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit habang naglalakad pabalik si Amara sa kanyang sasakyan, isang itim na sobre ang muling nakita ni Lucas sa windshield. Sa loob nito ay wala ng banta, kundi isang litrato ni Gabriel na nakatayo sa harap ng isang bagong bukas na kumpanya sa ibang bansa. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Salamat sa katarungan, Amara. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan ay isang mabigat na pasanin. Huwag mong hahayaang maging tulad ka ni Ramon. Napatigil si Amara. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang kanyang tungkulin bilang isang balderrama ay nagsisimula pa lamang. Maibabalik ba niya ang dangal ng kanilang kumpanya nang hindi nawawala ang kanyang sariling kaluluwa? Ang sakit ng panganganak ay isang matinding pagsubok ng katawan, ngunit hindi ito hihigit sa hapdi ng isang pusong pinagtaksilan at winasak ng mga taong inaakala mong sandigan. Ang kaisipang ito ay tila isang mantra sa isipan ni Amara habang nakahiga siya sa loob ng isang malinis at puting silid sa ospital. Ang bawat pag-alon ng sakit sa kanyang katawan ay tila isang paalala na ang lahat ng kanyang pinagdaanan, mula sa putikan ng lansangan hanggang sa rurok ng tagumpay, ay patungo sa sandaling ito. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malambot na kumot. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis at ang kanyang hininga ay malalim at mabilis. Sa tabi niya, hindi bumibitaw si Nanay Lita. Ang matanda ay banayad na humahaplos sa kanyang noo habang bumubulong ng mga panalangin. Kaya mo yan, Neng. Isang matinding push na lang. Kasama mo ako. Kasama mo ang Diyos. Sa labas ng silid, nakatayo si Lucas, handang ibigay ang anumang kailanganin ng kanyang CEO. Ngunit sa loob ng 4 na sulok na ito, si Amara ay hindi ang makapangyarihang bilyonaryo. Siya ay isang ina na nakikipagbuno para sa buhay ng kanyang anak. Matapos ang ilang oras ng matinding pakikibaka, isang malakas at masiglang tunog ng pag-iyak ng isang sanggol ang umaling-awngaw sa buong silid. Ang tunog na yon ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang tapusin ang mahabang gabi ng paghihirap ni Amara. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi sa pagkakataong ito ay hindi na mula sa pait, kundi mula sa isang wagas na kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Lalaki ang anak mo, Amara. Ang boses ng doktora ay puno ng nangiti habang maingat na inilalagay ang mainit at maliit na sanggol sa dibdib ni Amara. Nang maramdaman ni Amara ang balat ng kanyang anak sa kanyang sariling balat, ang lahat ng galit at puot na nananahan sa kanyang puso sa loob ng maraming buwan ay tila naglaho na parang bula. Ang maliit na kamay ng sanggol na humawak sa kanyang daliri ay naging sapat na dahilan upang burahin ang bawat bakas ng trauma mula kay Ramon. Salamat, anak. Bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sobrang emosyon. Binago mo ang mundo ko. Ngayon, wala na tayong dapat ikatakot. Makalipas ang 2 araw, habang nakaupo si Amara sa kanyang recovery suite at pinagmamasdan ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa tabi niya, pumasok si Lucas na may bitbit na isang liham. Isang liham na may tatak ng bilangguan. Galing po ito kay Ramon, ma'am. Ang mahinang ulat ni Lucas. Ipinapaabot niya raw po ito sa inyo bago ang kanyang huling pagdinig sa korte. Tiningnan ni Amara ang sobre. Nakasulat doon ang pamilyar na sulat kamay ng lalaking minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili.
Isang liham na marahil ay puno ng mga huling pakiusap, mga pangakong huli na, at mga kasinungalingang hindi na niya kailangang pakinggan. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang isang lighter mula sa gilid ng kanyang mesa. Nang walang pag-aalinlangan, sinindihan niya ang dulo ng sobre. Pinanood niya ang apoy habang dahan-dahang nilalamon ang bawat titik ng nakaraan. Ang usok na nagmumula sa nasusunog na papel ay tila ang huling bakas ng koneksyon niya kay Ramon na tuluyan ng naglalaho sa hangin. Ang kawalan ng pakialam ang pinakamalupit na parusa para sa isang taong nagnanais ng atensyon. At sa sandaling iyon, si Ramon ay naging isang estranghero na lamang sa buhay ni Amara. Lucas, itapon mo ang mga abo, ang malamig na utos ni Amara habang nakatingin sa kanyang anak. Mula ngayon, ang tanging pangalang dadalhin ng anak ko ay ang sa akin. Siya ay isang Valderrama at siya ang magpapatuloy ng dangal ng pamilyang ito. Tumango si Lucas at dahan-dahang lumabas. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid, isang katahimikan na hindi na nakakatakot, kundi puno ng kapayapaan. Kinuha ni Amara ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ng bagong bukas na kumpanya ni Gabriel sa ibang bansa. Ngumiti siya. Ang bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang landas na patungo sa paghilom. Hinalikan ni Amara ang noo ng kanyang anak. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa labas ng bintana, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong silid. Ang gabi ng paghihiganti ay tapos na. Ang umaga ng pagiging isang ina ay nagsisimula pa lamang. Tapos na ang gabi, anak, ang bulong ni Amara habang hinahaplos ang malambot na buhok ng sanggol. Umaga na, at sa umagang ito, tayo ay malaya na. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang hindi inaasahang katok sa pinto ang muling narinig. Sino ang darating sa oras na ito? Isang kaibigan? O isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya inaakalang muling magpapakita? Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginto sa iyong kaban, kundi sa dami ng taong nananatili sa iyong tabi kahit wala ka nang maialok na kahit ano, kundi ang iyong katapatan at pagmamahal. Ang kaisipang ito ay tila isang banayad na himig na sumasayaw sa isipan ni Amara habang nakatayo siya sa malawak na beranda ng kanyang bagong tahanan. Hindi ito ang malamig at mapagmataas na mansyon na dati niyang tinitirhan kasama si Ramon. Ang bahay na ito ay gawa sa puting bato at kahoy, napapaligiran ng mga puno ng mangga at mga namumukadkad na sampagwitan na nagbibigay ng matamis na halimuyak sa hangin. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa paligid, tila isang basbas mula sa langit. Ngayon, ang araw ng binyag ng kanyang anak, si Baby Gabriel, isang pangalang pinili niya bilang pagkilala sa katarungan at sa bagong simula. Ang bakuran ay puno ng tawanan at kwentuhan, walang mga plastik na ngiti mula sa mga pekeng kaibigan sa negosyo. Ang mga naroon ay ang mga taong naging anino niya sa dilim. Si Lucas, ang mga tapat na empleyado na nanatili sa Valderrama Global at ang mga batang mula sa orphanage na tinutulungan na ngayon ni Amara. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Nanay Lita sa isang tumba-tumba. Karga-karga ang mahimbing na natutulog na sanggol. Ang matanda ay nakasuot ng isang eleganteng barot saya at ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan habang banayad na dinuduyan ng bata. Ang bawat paghaplos ni Nanay Lita sa pisngi ng sanggol ay tila isang selyo ng proteksyon at pag-ibig. Lumapit si Amara at naupo sa tabi ng matanda. Nanay, mukhang hiyang na hiyang sa inyo si Gabriel. Mas mahimbing pa ang tulog niya sa inyo kaysa sa akin. Tumawa ng mahina si Nanay Lita. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang masayang musika sa katahimikan ng hapon. Alam mo, Neng, ang mga bata ay nakakaramdam ng pusong payapa. At ang batang ito, alam niyang ligtas siya dahil ang nanay niya ay isang leon na handang pumatay para sa kanya. Pero may pusong sapat ang lambot para magpatawad. Napatitig si Amara sa kanyang anak.
Minsan po, naiisip ko kung tama ba ang lahat ng ginawa ko. Kung hindi ba ako naging masyadong malupit sa kanila. Hinawakan ni Nanay Lita ang kamay ni Amara. Ang kanyang mga palad ay magaspang ngunit puno ng init. Ang katarungan ay hindi kalupitan, Amara. Ito ay paglalagay ng mga bagay sa kanilang tamang kalalagyan. Si Ramon at Selena, sila ang gumawa ng sarili nilang kulungan. Ang ginawa mo lang ay ang pagbukas ng ilaw para makita ng mundo ang totoo. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa dilim na pinili nilang tirhan. Nabalik lamang ang diwa ni Amara nang lumapit si Lucas. May bitbit na isang baso ng sariwang juice. Ma'am, may balita po mula sa aming contact sa mental facility. Si Selena? Tuluyan na po siyang tumigil sa pagsasalita. Nakatingin lang siya sa pader buong araw, tila doon niya hinahanap ang mga nakaw na alahas na wala na sa kanya. Huminga ng malalim si Amara. At si Ramon? Tinanggihan po ang kanyang huling apela, ma'am. Mananatili siya sa loob habang buhay. Balita ko po ay nagtatrabaho siya ngayon sa laundry area ng presinto. Ang lugar na dati niyang pinagtatawanan dahil amoy pawis at hirap. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Wala nang galit sa puso ni Amara. Wala na ring pait. Tanging isang malalim na pagkilala sa batas ng tadhana. Ang bawat tao ay umani ng kung ano ang kanilang itinanim. Hayaan na natin sila sa kanilang mundo, Lucas. Ang sabi ni Amara nang may pinalidad. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang hinaharap. Paano ang lagay ng bagong scholarship program ng kumpanya? Maayos po, ma'am. Mahigit 100 anak ng mga kargador sa palengke ang kasama sa unang batch. Tulad ng utos nyo, ang Balderrama Global ay hindi na lang tungkol sa audit at pera. Ito ay tungkol na sa pagbuo ng mga pangarap. Ngumiti si Amara. Ito ang kanyang tunay na imperyo. Hindi ang mga gusaling gawa sa semento at salamin, kundi ang mga buhay na nababago niya dahil sa kanyang pagbangon. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, lumikha ito ng mga kulay rosas at lila sa langit. Kinuha ni Amara si Gabriel mula sa bisig ni Nanay Lita. Ang sanggol ay dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa kwintas ni Amara. Ang lumang singsing ng kanilang lola na ginawa niyang pendant. Tingnan mo, anak. Bulong ni Amara habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang ganda ng mundo, hindi ba? May mga bagyo, may mga dilim, pero lagi ring may umaga. Isang banayad na ihip ng hangin ang humaplos sa kanilang mga mukha. May dalang pangako ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang ganap na paghilom. Ang sugat ng nakaraan ay naging isang pilat na lamang. Isang marka ng kanyang katatagan at tagumpay. Dahan-dahang pumasok ang lahat sa loob ng bahay para sa hapunan. Ang tunog ng mga kubyertos, ang amoy ng masarap na pagkain, at ang tunog ng masayang kwentuhan ay bumalot sa buong tahanan. Sa labas, ang mga bituin ay nagsimula ng magpakita, tila mga mumunting ilaw na nagbabantay sa kanilang katahimikan. Tapos na ang gabi, anak. Muling bulong ni Amara habang hinalikan ang noo ng sanggol. Umaga na. At sa umagang ito, tayo ay tunay ng malaya. Mahal na mahal kita. Ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa loob ng puso ni Amara, may isang apoy na hinding-hindi na muling mamamatay. Ang apoy ng pag-ibig, katarungan, at pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang lasunin ng nakaraan ng iyong kasalukuyan. Ang tunay na katarungan ay ang mamuhay ng masaya at marangal sa kabila ng lahat ng sinira nila. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang bakuran ng pamilya Valderrama ay mas lalong naging lunti at puno ng buhay. Ang mga puno ng mangga na itinanim ni Amara noong binyag ni Gabriel ay malalaki na ngayon. Ang kanilang mga sanga ay tila mga bisig na nagbibigay ng silong sa mga naglalaro sa ilalim nito. Ang bango ng namumukadkad na mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng masarap na adobo na niluluto ni Nanay Lita sa loob ng bahay.
Si Amara ay nakatayo sa tapat ng malaking bintana ng kanyang opisina sa bahay. Wala na ang salamin na ginamit niya bilang maskara noon. Ang kanyang muka ay maaliwalas. Ang bawat guhit ng ngiti sa kanyang mga mata ay tunay at hindi napilit. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestido, sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang bagong simula. "Mami, tingnan mo ang drawing ko!" Ang masayang sigaw ng isang batang lalaki na may matatalinong mata at malusog na pangangatawan. Lumuhod si Amara upang salubungin si Gabriel. Ang bata ay may hawak na isang piraso ng papel kung saan nakaguhit ang 3 tao. Isang babae, isang bata, at isang matandang babae na may hawak na sandok. "Sino ang mga ito, Gabriel?" tanong ni Amara habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Ikaw ito, Mami. Ito ako. At ito si Lola Lita. Tayo ang Team Pag-asa." Ang sagot ng bata nang may buong pagmamalaki. Naramdaman ni Amara ang init sa kanyang puso. Ang katarungang ipinaglaban niya ay hindi lamang para mabawi ang kanyang mga kumpanya, kundi para mabigyan ang kanyang anak ng isang mundong puno ng katotohanan. Si Gabriel ay lumalaking hindi kilala ang ama, ngunit alam niya ang kwento ng katatagan ng kanyang ina. Isang hapon, habang nag-aayos si Lucas ng mga papeles sa sala, nabanggit niya ang huling balita tungkol sa mga taong sumira sa buhay ni Amara noon. "Ma'am, pumanaw na po si Ramon sa loob ng bilangguan noong nakaraang linggo dahil sa panghihina ng katawan," ang mahinang ulat ni Lucas. Wala pong kumuha sa kanyang mga labi, kaya ang kumpanya na po ang nag-ayos ng simpleng libing para sa kanya sa isang pampublikong sementeryo. Napatigil si Amara. Wala siyang naramdamang tuwa, ngunit wala na ring kirot. "Salamat, Lucas. Hayaan na natin siyang mamahinga sa katahimikan." At si Selena po, nasa loob pa rin siya ng pasilidad. Sinasabi ng mga nurse na madalas siyang nakikipag-usap sa hangin, tila namamalimos ng atensyon sa mga taong hindi na siya naaalala. Tumango si Amara. Ito ang huling sagot sa tanong na, napatawad na ba? Hindi niya kailanman binisita si Ramon o si Selena. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi sa paraang pagbabalik ng relasyon, kundi ang pagpili na wag nang magtanim ng puot. Hinayaan niya ang tadhana na maging hukom at ang katarungan na maging tagapagligtas. Lumabas si Amara sa hardin at naupo sa tabi ni Nanay Lita na abalang nagtatahi ng mga lumang damit para sa kanilang foundation. "Nanay Lita, payapa na po ang lahat," ang bulong ni Amara habang nakatingin sa papalubog na araw. "Alam ko, Neng. Ramdam ko sa bawat paghinga mo," sagot ng matanda nang hindi tumitigil sa pagtatahi. "Nahanap mo na ang iyong kapayapaan at iyan ang pinakamalaking yaman na maipapamana mo kay Gabriel." Ang aral na iniwan ni Amara sa bawat tagapakinig ay malinaw. Ang hirap ay hindi hadlang para magtagumpay at ang yaman ay walang saysay kung ito ay galing sa panlilinlang. Ang tunay na lakas ng isang babae ay wala sa kanyang kakayahang maghiganti, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa putikan, hilumin ang sariling mga sugat at lumikha ng isang imperyong ang pundasyon ay pag-ibig at katotohanan. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumulukob sa buong paligid, ang mga ilaw sa tahanan ni Amara ay sabay-sabay na nagliwanag. Ang tunog ng tawanan ng kanyang anak at ang amoy ng masarap na hapunan ay ang huling himig ng kanyang tagumpay. Tapos na ang lahat ng unos, bulong ni Amara sa kanyang sarili. At sa bawat bagong umaga, lagi nating pipiliin ang magmahal ng may dangal. Ang bawat bituin sa langit ay tila kumikislap sa pagsangayon. Ang kwento ni Amara, ang babaeng itinapon sa ulan, ngunit bumangon bilang isang reyna, ay mananatiling isang inspirasyon na ang bawat pait ay may katumbas na tamis at ang bawat dilim ay may naghihintay na liwanag.